Bukas na ang araw ng kasal ni Kael sa kanyang long-time girlfriend. Kaya naman abot universe ang kanyang kasiyahan. Kaya ng gabing yun, nagkayayaan silang magkakaibigan na mag-inuman sa bahay ni Kent, isa sa kanilang mga kaibigan. Ang sabi ni Kent, may regalo ito sa kanya. Habang nagiinuman sila, may ipinasok na box. Nang buksan ito ni Kent, isang malaking cake ang laman. Ngunit hindi lang yun basta-basta cake. Mula sa loob, lumabas ang isang magandang babae at basta na lamang sumayaw sa harapan niya. Teka Kent, ano to't sino siya? Siyang regalo namin sa'yo. Gusto namin na ma-enjoy ka ngayong gabi. Dahil bukas, tapos na ang buhay pagkabinata mo. Tama si Kent, wala tayong ibang gagawin ngayong gabi, kundi ang uminom at mag-enjoy. Sang-ayon naman ni Fred. Oo nga pero wala sa usapan natin ang may babae kayong ireregalo sa akin. Alam nyo naman na masyadong selosa si Aileen. Relax bro, hindi naman niya malalaman na may babae tayong kasama ngayon dito. Tayong 4 lang ang makakaalam na to. Pero Kent, shh, tama na ang pagtutol. Kami nang bahala sa'yo, okay? Putol ni Kent sa iba pa niyang sasabihin. Wala na ngang nagawa si Kael nang tuluyan siyang sayawan ng babae. Nang matapos itong sumayaw, naupo ito sa kanyang tabi. Maganda ang babae at sa tingin niya, mas bata ito sa kanya ng mga ilang taon. Pasimple niya itong pinagmasdan at nararamdaman niyang nahihiya ito sa kanila. Hey, are you okay? Oo, okay lang ako. Hindi lang ako sanay sa ganito na puro lalaki ang mga kasama at mga lasing pa. Kung ganun, bakit mo tinanggap ang trabahong to? Alam mo naman na mga lalaki kaming lahat dito. Dahil kailangan ko ng pera, malaki ang binayad sa akin ng kaibigan mong si Sir Kent. Kaya tinanggap ko ang trabaho kahit ayaw ko. Bakit kailangan mo ng pera? Oo may sakit kasi ang kapatid ko. Kaya kailangan ko ng ekstrang trabaho. Kahit ano papasukin ko, basta marangal, alang-alang sa kapatid ko. Nakaramdam ng awa si Kael para sa babae. Hindi man niya ito kilala, pero nararamdaman niya itong mabuting tao. Nagpatuloy ang inuman. Sa unay si Kael lang ang umiinom, pero kalaunan, pati ang babae, tinagayan na rin ng kanyang mga kaibigan. Isang tagay pa! Sigaw ni Fred habang itinataas ang bote ng alak. Dahan-dahan lang bro, sabi ni Kael, pero tinawanan lang siya ng mga ito. Relax ka lang bro, ngayong gabi lang naman to. Sagot ni Kent, sabay sali ng alak sa baso ng babae. Kita ni Kael kung paano unti-unting namumula ang pisngi ng babae, kung paanong nagiging malabo ang tingin nito sa paligid. Okay ka lang ba? Medyo nahilo na ako. Mahina nitong sagot sabay pilit ng ngiti. Tama na siguro, huwag niyo na siyang tagayan. Uy, nag-aalaga siya. Tukso sa kanya ni Fred. Hindi na lang sumagot si Kael. Sa halip, inilapit niyang babae sa sofa at inalalayang makahiga. Hindi niya na alam kung ilang baso pa ang nainom niya pagkatapos nun. Ang malinaw lang sa isip niya ay ang unti-unting pag-ikot ng paligid, ang tawanan ng mga kaibigan. Kinabukasan, matinding sakit ng ulo ang unang sumalubong kay Kael. Dahan-dahan siyang dumilat. Napapikit agad sa tindi ng liwanag na tumatagos sa bintana. Dam! Bulong niya habang pinipisil ang sentido. Inabot niya ang relo sa mesa sa tabi ng kama. 7:15 AM na. Nanlaki ang mga mata niya. My God, tinanghali ako ng gising. Bulalas niya sa sarili. Nagmadali siyang bumangon, ngunit bigla siyang natigilan. Wala siyang suot na kahit na ano. Nanlamig ang buong katawan ni Kael. Dahan-dahan niyang inilibot ang paningin sa paligid ng kwarto. Sa sahig ay nagkalat ang kanyang mga damit. Ang polo nasa may pintuan, ang pantalon sa tabi ng kama, at ang sapatos na tila basta na lamang hinubad kung saan-saan. Napaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang kanyang ulo. Anong nangyari kagabi? Bulong niya sa sarili. Dahan-dahan siyang tumayo at isa-isang dinampot ang mga damit. Pilit binubuo sa isip ang mga nangyari, pero puro putol-putol na alaala lang ang pumapasok. Inayos niya ang kama. Bigla siyang napatigil. Nanlaki ang mga mata niya nang may mantsa ng dugo sa puting kumot. Parang binagsakan ng mabigat na bato ang kanyang dibdib. Nanigas siya sa kinatatayuan.
Nakatitig lang sa mantsang iyon na tila sumisigaw ng isang katotohanang hindi niya maalala. Pero ramdam niyang may malaking ibig sabihin. Dahan-dahan siyang napaupo muli. Nanginginig ang mga kamay. Hindi to pwede. Mahina niyang sabi. Hindi niya alam kung ano talaga ang nangyari kagabi. Pero ang malinaw sa kanya, may nangyari at iyon ang aalamin niya. Mabilis na isinuot ni Kael ang mga damit pagkatapos ay lumabas ng kwarto. Nabungaran niya sa sala sina Kent at Fred na kakagising lamang. Nasaan na yung babae kagabi, Kent? Kaagad niyang tanong nang makalapit sa dalawa. Sinong babae? Yung niregalo mo sa akin, remember? Si Miss J. Oo, nasaan siya? Di ko alam, kagigising lang namin ni Fred. Si Raul nga umuwi na pala ng hindi namin namamalayan. Teka bro, bakit mo pala hinahanap yung babae? Wala naman Fred, pero may gusto kong itanong sa kanya na siya lang ang makakasagot sa akin. Ano naman yun? Sabay sabi pa ng dalawa. Basta. Ay, ang daya mo naman. Kunwaring nagtatampong sabi sa kanya ni Kent. Sige na, aalis na ako. Ayaw kong malate sa araw ng kasal ko. At kayong dalawa, maganda na rin kayo. Anong oras na? Yes, father. Natatawang sagot ng dalawa na kinailing naman ni Kael. Pagdating ng bahay, diretso siya sa banyo. Binuksan niya ang gripo ng shower at hinayaang buhusan ng malamig na tubig ang katawan. Pagkatapos maligo, agad siyang nagbihis. Hindi na siya makapaghintay pa na maikasal kay Eileen. Nang matapos, bumaba siya at nagtungo sa kusina. Kailangan niya magkape. Yung matapang para mawala ang hangover at kabog ng kanyang dibdib. Pagkababa sa sala, naroon ang kanyang mga magulang, parehong nakabihis na at halatang handa nang umalis. Ang ina niya'y nakasuot ng eleganting gown, may hawak na maliit na bag habang ang ama naman tahimik lang na nakaupo sa sofa. Matapos inumin ni Kael ang kape, sabay-sabay na silang tatlo. Siya at ang kanyang mga magulang na nagtungo sa simbahan. Tahimik ang buong biyahe. Tanging ugong lang ng sasakyan ang maririnig. Si Kael ay nakatingin lang sa bintana. Pinagmamasdan ng mga taong abala sa kani-kanilang gawain. Pagdating nila sa simbahan, maraming mga bisita na ang nandun. May mga bisitang nagkukumpulan. May mga abalang kumukuha ng pictures. At may mga nagbabatian na halatang matagal nang hindi nagkikita. Nakita niya agad ang mga kaibigan niyang sina Kent at Fred na nakatayo malapit sa gilid ng simbahan. Kapwa naka-Amerikana at mukhang excited. Kumaway ang dalawa nang siya ay makita. Bahagya siyang tumango bilang tugon. Ngunit napansin niya na wala pa roon si Randy. Saglit siyang napatingin sa paligid. Hinanap ang pamilyar na muka. Ngunit wala talaga. Hindi niya na iyon masyadong pinagtuunan pa ng pansin. Marahil ay papunta na si Randy. Gaya ng nakasanayan nila, palagi naman itong late kung dumating. Tumayo siya sa may entrada. Inayos ang sarili. Tinuwid ang likod at pinakalma ang sarili. Ilang sandali pa, umalingaw-ngaw ang bahagyang bulungan ng mga tao. Hudyat ng pagdating ng bridal car. Lumingon si Kael. Nakita niya ang puting sasakyan na dahan-dahang huminto sa tapat ng simbahan. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dumating na ang hinihintay niyang bride. Handa na sana siyang pumuesto sa altar nang biglang may lumapit sa kanya. Si Eden, ang best friend ni Eileen. Kael, gusto ka raw makausap ni Eileen. Bakit daw? Puntahan mo na lang siya. Mas maganda kung sa kanya mo mismo maririnig ang mga bagay na gusto niyang sabihin sa'yo. Bahagya siyang napatingin sa bridal car. Sa nakasarang pinto, nakaramdam siya ng kung anong hindi maipaliwanag na kaba. Inisip na lang ni Kael na baka may gusto lang itong sabihin na importante o baka kailangan lang nito ng reassurance. Tumango siya at sumunod sa babae. Sa bawat hakbang papalapit sa sasakyan, mas lalong bumibigat ang dibdib niya na hindi niya alam kung bakit. Kumatok si Kael sa bintana ng bridal car. Ilang segundo lang, bumukas ang pinto at bumungad sa kanya si Eileen. Nagtaka siya nang makitang hindi ito nakasuot ng wedding gown. Sa halip, nakapantalon ito at long sleeve. Han, bakit ganyan ang suot mo? Tanong niya. Pilit na pinananatiling kalmado ang boses
kahit na may kung anong gumagapang nakaba sa kanyang dibdib. Nasaan ang gown mo? Malapit nang magsimula ang kasal natin. Hindi agad sumagot si Eileen. Tumingin muna ito sa kanya ng diretso. Maya-maya, nakita niyang mga luhang nag-uumpisa ng tumulo sa mga mata nito. I'm sorry, Kael, pero hindi na matutuloy ang kasal. Nanlaki ang mga mata niya. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Pakiramdam niya, nanigas ang buong katawan niya. What? Anong ibig mong sabihin na hindi na matutuloy ang kasal natin? Halos pabulong niyang tanong sa kasintahan. Ano ba, Eileen? Sabihin mo sa akin kung anong nangyayari. Sa halip na sumagot, ay tahimik na kinuha ni Eileen ang cellphone mula sa loob ng bag nito. Panoorin mo. Naguguluhan si Kael pero tinanggap niya ang cellphone. Pagbukas ng screen, agad na nag-play ang isang video. Sa unay malabo pa sa paningin niyang nakikita, ngunit ilang segundo lang, nanlaki ang mga mata niya. Siya yun, siya mismong lalaki na sa video, kasama ang babaeng niregalo sa kanya ni Kent kagabi. Biglang nanlamig ang mga kamay niya habang nakatitig sa screen ng cellphone. Hindi malinaw sa alaala niya ang mga nangyari ng gabing yun, pero ang ebidensya ay nasa harap na niya. Hindi niya na kailangang mag-isip pa. This can't be. Hindi ko maalala to. I swear, Eileen, I was drunk. I didn't. Pero nangyari, Kael. Kahit hindi mo maalala, hindi mo pwedeng itanggi sa akin na hindi ikaw yan. Hindi ko talaga alam, Eileen. Kung alam ko lang na mauuwi sa ganito, enough. Hindi ko kayang pakasalan ng lalaki na gawa akong lokohin. Minahal kita't pinagkatiwalaan, pero nagawa mo pa rin akong lokohin. Please, hayaan mo muna akong magpaliwanag. Maniwala ka sa akin. Hindi ko alam kung anong nangyari, kung bakit umabot sa ganyan. Lasing na lasing ako kagabi. Wala akong maalala. Ang naalala ko lang nag-inuman kaming apat, pati yung babae. Pagising ko nasa kwarto na ako't walang suot na kahit na ano. Pero wala na dun ang babae. Maniwala ka sa akin, Eileen. Hindi ko alam ang mga nangyari at mas lalong hindi ko yun ginusto. Kahit ano pang sabihin mo, may nangyari pa rin sa inyo ng babaeng yun. Niloko mo ko, Kael. Sinira mo ang tiwalang binigay ko sa'yo. Ngayon mo sa akin sabihin na kung dapat pa ba kitang pagkatiwalaan. Eileen, please. Nakikiusap ako sa'yo, ituloy natin ang kasal. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Mahal na mahal kita. Kung mahal mo ko, hindi mo ko sasaktan ng ganito. I'm sorry, Kael. Kahit mahal kita, mas pipilitin ko na hindi magpakasal sa'yo. Kahit anong paliwanag at pakiusap ang gawin ni Kael, hindi siya pinakinggan ni Eileen. Paulit-ulit niyang sinubukang ipaliwanag ang kanyang panig. Umaasang magbabago ang isip nito. Ngunit buo na talaga ang desisyon nito. Dahan-dahang hinubad ni Eileen ang suot na engagement ring, ang singsing na simbolo ng kanilang pagmamahalan at mga pangarap. Tahimik itong inilapag sa palad ni Kael. Walang salitang binitiwan si Eileen nang isara ang pintuan ng kotse. Ilang segundo lamang, pinaandar na nito ang sasakyan. Hinabol ni Kael ang sasakyan. Umiiyak na tinatawag ang pangalan ni Eileen. Umaasang hihinto ito at makikinig sa kanya, pero hindi ito huminto. Nang tuluyang mawala sa paningin ng sasakyan, nangihinang napaupo si Kael sa semento. Mahigpit niyang hawak ang engagement ring habang patuloy na tumutulo ang mga luha. Ilang sandali pa, dumating ang kanya mga magulang at agad siyang niyakap ng mahigpit. Ilang minuto ring umiyak si Kael sa balikat ng mga magulang. Hinayaang ilabas ang sakit ng nararamdaman niya. Nang maramdaman nilang bahagya na siyang kumakalma, dahan-dahan siyang inalalayan upang tumayo at inakay pabalik sa simbahan. Sa simbahan, naghihintay pa rin ang mga bisita. May mga matang puno ng pagtataka, bulungan at panghihinayang. Ang mga magulang ni Kael ang humarap sa kanila at mahinahong ipinaalam na hindi na matutuloy ang kasal. Walang ibinigay na paliwanag, tanging isang paumanhin lamang at ang hiling na unawain ang nangyari. Nauna na siyang umuwi ng bahay. Pagdating, alak agad ang pinagbuntunan niya ng galit. Kaagad niyang binuksan at tinungga. Nakakadalawang bote na siya ng alak nang dumating sina Kent at Fred. Agad na naupo ang dalawa sa kanyang tabi at tahimik siyang dinamayan. Paano na ako ngayon na iniwan na ako ni Eileen? Ang dami naming mga pangarap, ang dami naming gustong gawin, pero lahat ng yun ay hindi na matutuloy. Sorry, Kael.
Nang dahil sa akin, hindi natuloy ang kasal mo. Gusto ko lang naman pasayahin ka sa huling araw mo na bilang binata. Hindi ko naman alam na ganito ang kahihinatnan. Naiintindihan naman kita, Kent, at hindi kita sinisisi sa nangyari. Pero bakit may video? San galing yun at sinong kumuha? Yan ang hindi namin alam. Basta ang naalala lang namin ni Fred, sabay-sabay tayong natulog. Maliban dun wala na kaming maalala. Tama ang sinabi ni Kent. Tsaka 5 lang tayo sa bahay ni Kent. Alangan naman iyong babae ang kumuha ng video. Wait, kung 5 tayo, hindi kaya may iba pang tao maliban sa atin? Napapaisip na sabi ni Kent. Kung tama ang iniisip mo, Kent, sino ang taong to't bakit niya to ginawa? Yan ang mahirap sagutin. Huwag kang mag-alala, Kael. May CCTV naman sa bahay mula gate hanggang sa loob. Mamaya pag-uwi ko, titingnan ko para masagot na ang mga tanong natin. Thanks, Kent. Samantala, ilang oras nang nakaupo si Jessica sa lumang upuang kahoy sa loob ng kanilang bahay. Nananatiling nakatulala sa kawalan. Mula nang umuwi siya galing trabaho, hindi pa rin niya magawang igalaw ang kanyang katawan. Para bang nanigas na lamang siya sa bigat ng kanyang iniisip. Tahimik ang buong paligid, tanging mahinang tunog ng orasan ang maririnig. Ngunit sa loob ng kanyang isipan ay magulo. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala ang mga pangyayaring mga eksenang pilit niyang gustong kalimutan, ngunit ayaw siyang lubayan. Dahil sa labis na kalasingan, tuluyan siyang nawala sa matinong pag-iisip. Sa isang iglap, nagpadala siya sa kahinaan at sa emosyon na hindi niya na nakontrol. Isang pagkakamaling hindi niya kailanman inakala na magagawa niya. Naibigay niya ang sarili sa lalaking nakatakda ng ikasal. Habang lumilipas ang mga oras, lalo lamang bumibigat ang kanyang dibdib. Sinisisi niya ang sarili. Nagpadala siya sa tawag ng laman. Naging mahina siya. Hindi niya sinasadya ang nangyari. Ngunit hindi rin niya maitanggi ang katotohanang naganap yun. Isang katotohanang habang buhay niyang dadalhin. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata tsaka tuluyang pumatak. Hindi niya alam kung kanino siya mas maaawa, sa sarili niya o sa babaeng masasaktan dahil sa isang pagkakamaling hindi naman dapat nangyari. Alam niyang mali at kahit hindi niya ginusto ang kinahinatnan, hindi iyon sapat na dahilan upang mawala ang bigat ng konsensyang bumabagabag sa kanya. Mahigpit niyang niyakap ang sarili. Tila ba umaasa na sa ganoong paraan, matatahimik siya. Ngunit sa halip na ginhawa, mas lalo lamang siyang nilamon ng takot at pangamba. Takot sa maaaring kahinatnan ng kanyang ginawa at pangamba sa araw na maaaring lumabas ang katotohanan. Hoy friend, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Ano, kamusta yung racket mo kagabi? Ayos naman kaya lang may nangyari. Bakit? Ano namang nangyari? Nalasing ako, Eden, at naibigay ko ang sarili ko sa lalaking sinayawan ko. Ano? Paanong nangyari yun? Nilasing kasi kami ng isa sa mga kaibigan niya. Tapos, nang makitang nahihilo na ako, kinausap ako't sinabing magpahinga na muna ako para kahit paano mawala ang kalasingan ko. Flashback. Uminom lang tayo ng uminom hanggang sa malasing tayo. Cheers! Sigaw ni Sir Randy. Nang mapansin ni Sir Randy na hindi niya iniinom ang laman ng baso, kinausap siya nito at pinilit na uminom. Pasensya na Sir Randy pero hindi ako umiinom. Kahit kaunti lang Miss J, para mapasaya mo tong kaibigan namin. Dahil bukas, kakasal na to. Tapos na ang maliligayan niyang araw. Oo nga naman Miss J, kahit pa kunti-kunti lang. Sabad naman ni Sir Kent. Dahil si Sir Kent ang kumuha sa kanya at malaki ang ibinayad, napilitan siyang uminom. Ang akala niya isang tagay lang yun, ngunit naging panay-panay na iyon. Napansin iyon ni Sir Kael, ang lalaking sinayawan niya. Sinaway nito ang mga kaibigan, lalo na si Sir Randy, pero hindi naman ito nakinig. Sa halip, mas dinamihan pa nito ang laman ng baso. Dahil dito, mabilis siyang nakaramdam ng pagkahilo. Nang mapansin ni Sir Randy, kinausap siya nito at sinabing magpahinga na muna siya sa kwarto para kahit papaano mawala ang kanyang pagkahilo. Sinunod naman niya. Sinamahan siya nito sa isang kwarto at agad ring lumabas. Padapa siyang nahiga sa kama.
Nagising siya nang maramdaman na may tumabi. At hindi lang yun, ilang sandali pa ay may brasong yumakap sa kanya. Maingat siyang gumalaw para tingnan kung sinong pangahasang tumabi sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya nang makilala kung sino ito. Sir Kael, bakit nandito kayo? Nauutal niyang tanong pero hindi ito sumagot. Dahan-dahan itong nagmulat ng mga mata. Nang makita siya, saglit silang nagkatitigan. Ilang sandali pa. Unti-unti nitong inilapit ang muka hanggang sa kaunti na lamang ang kanilang pagitan. Napapikit na lang siya nang maramdaman ang mainit nitong labi na ngayon humahalik na sa kanyang labi. Hindi niya alam kung bakit tinugon niya ang halik nito na naging daan upang lalong lumalim ang ginagawa nitong paghalik sa kanya. Ilang sandali pa, naramdaman niya ang pagbaba ng mga halik nito habang isa nitong palad nag-uumpisa ng maglumikot. Hindi niya na malaman ang gagawin niya. Pakiramdam niya, unti-unti na siyang nilalamon ng init na hatid nito. Sinasabi ng utak niya na mali ang ginagawa nila. Pero iba naman ang sinasabi ng katawan niyang lalong nag-iinit. Init na hindi pwedeng labanan. Dahil dito, hindi siya makapag-isip ng tama. Namalaya na lang niyang sariling tuluyan ang nagpapaangkin sa lalaki. Hindi lang isa kundi 2 beses. Kinabukasan, nang magising siya'y tulog pa rin ang lalaki. Maingat siyang bumangon at nagbihis pagkatapos agad niyang nilisan ang bahay na iyon na naging saksi ng kanyang kahinaan. End of flashback. My God, friend, paano ka na ngayon? Paano kung mabuntis ka ng lalaking yun? Anong gagawin mo? Hindi naman siguro. Tsaka pwede ba, Eden? Huwag mo nga akong tinatakot. Hindi kita tinatakot. Sinasabi ko lang ang pwedeng mangyari sa'yo. Magdasal na lang tayo na sana hindi magbungang pagkakamaling nagawa ko. Sana nga, dahil pag nagkataon, ikaw ang kawawa. Makalipas ang ilang araw, pinayagan na ring makalabas ng hospital ang kapatid ni Jessica na si Aya. Habang naglalakad sa pasilyo ng hospital, papeles at mga reseta, hindi pa rin niya maiwasang maalala ang nangyari sa kapatid. Na-hit and run ito, hindi nakuha ang plaka ng sasakyan at hanggang ngayon hindi pa rin natutukoy kung sino ang driver ng sasakyang iyon. Mahigpit niyang hinawakan ng kamay ni Aya habang dahan-dahan itong naglalakad, suportado ng saklay. Kahit may mga galos pa at bahagyang namumutla, nagpapasalamat si Jessica na buhay ito at unti-unti nang bumubuti ang kalagayan. Ate, okay ka lang ba? Mahinang tanong ni Aya. Napansin ang pagkatulala niya. Agad namang napalingon si Jessica at pilit nang umiti sa kapatid. Oo naman, ayos lang ako. Ikaw nga ang mas dapat kong tanungin. Masakit pa ba ang mga sugat mo? Konti na lang ate, maswerte pa rin tayo di ba? Akala ko nga hindi na ako gigising. Napahinto si Jessica sa paglalakad at mariing niyakap ang kapatid. Sa sandaling yun, tuluyan ang bumuhos ang luha na ilang araw niyang kinikimkim. Huwag mo nang uulitin yan. Akala ko mawawala ka na sa akin. Hindi ko kakayanin. Sorry ate, hindi ko rin naman ginusto ang nangyari. Hindi kita sinisisi. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi hindi kanya kinuha sa akin. Pagdating nila sa labas ng hospital, sinalubong sila ng sikat ng araw. Huminga ng malalim si Jessica. Tila ba unang beses niyang naramdaman ang kaunting ginhawa mula nang mangyari ang lahat. Mula sa aksidente ni Aya hanggang sa sariling pagkakamaling patuloy na bumabagabag sa kanyang konsensya. Ate, salamat ha sa lahat-lahat. Ngumiti si Jessica at marahang hinaplos ang buhok ng kapatid. Wala yon, ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Kahit ano pang mangyari, nandito lang si ate. Ang swerte-swerte ko talaga na ikaw ang kapatid ko. Sayang nga lang, maaga tayong iniwan ni na inay at itay. Huwag ka nang malungkot, Aya. Habang nabubuhay ako, aalagaan kita. Ako ang magiging ina at ama mo. Salamat ate. Pero teka, saan ka pala kumuha ng pera pambayad dito sa hospital? Ang sabi kasi ni Ate Eden, malaki-laki ang bayarin natin dito. Tapos, idagdag pa yung mga gamot na iniinom ko. May racket akong inekstrahan. Sakto, malaki ang bayad kaya ayun, solve na ang problema natin dito sa hospital. Hayaan mo ate, pagka-graduate ko ng high school, maghahanap agad ako ng trabaho para matulungan kita.
Hindi naman pwede na puro ikaw lang ang magtrabaho sa ating dalawa. Kaya tutulungan kita. Hindi pwede, Aya. Ang gusto ko, makapagtapos ka ng pag-aaral at matupad mo ang mga pangarap mo. Huwag mo kong alalahanin. At saka isa pa, mas magiging masaya ako kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral. Pero ate, huwag ka nang makulit. Gusto ko magkaroon ka ng magandang trabaho at ako ang unang-una na magiging masaya. Walang araw na hindi sinusubukan ni Kael na suyuin si Eileen. Ngunit bawat hakbang niya palapit, lalo naman itong lumalayo. Hanggang sa isang araw, napagod na rin si Kael. Napagtanto niyang kahit gaano pa niya ipaglaban, kung ayaw na ng isa, wala na siyang magagawa kundi ang tumigil. Tinanggap na lang niya na iyon na ang katapusan ng kanilang relasyon. Masakit pero pinili niyang lunukin ng sakit kaysa ipagpatuloy ang isang laban na siya na lang ang lumalaban. Isang gabi, habang nagiinom silang magkakaibigan sa isang disco bar sa Makati, pilit niyang nililibang ang sarili. Hawak ang baso ng alak, nakasandal sa bar counter, habang pinagmamasdan ang mga taong sumasayaw sa gitna ng dance floor. Doon niya nakita ang isang pamilyar na muka sa gitna ng liwanag. Naniga si Kael sa kinatatayuan, parang biglang nawala ang ingay sa paligid. Hindi siya maaaring magkamali kahit ilang linggo na ang lumipas. Kahit pilitin niyang kalimutan ng gabing yun, nakatatak na sa isip niya ang mukha ng babaeng iyon, ang babaeng niregalo sa kanya ni Kent. Nakatayo ito di kalayuan, may hawak ding inumin, tila nakikipag-usap sa isang kaibigan. Mas simple ang suot nito ngayon, pero hindi pa rin maikakaila na ito ay maganda. Hindi niya alam kung lalapit ba siya o tatalikod na lamang at magpapanggap na wala siyang nakita. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, napatingin na ang babae sa kanyang direksyon. Nauna itong nag-iwas ng tingin na kanyang ipinagpasalamat. Napansin naman ni na Kent na medyo naging balisa siya. What happened, bro? Oo nga, parang nakakita ko ng multo dyan. Segunda naman ni Fred. Mga bro, nakita ko siya. Sino? Sabay na tanong ng dalawa sa kanya. Yung babaeng niregalo mo sa akin. Talaga? Nasaan siya? Tinuro niya kung saan niya nakita ang babae. Ngunit wala na ito doon. Pero sigurado talaga siya na iyon ang babae. Wala naman, bro. Yung totoo, lasing ka na ata. Napapakamot sa ulo na sabi ni Fred. Nandyan lang siya kanina. Nagkatitigan pa kami at siya ang unang nag-iwas ng tingin. Hindi ako maaaring magkamali. Siya yun. Hahanapin ko siya. Ano? Hahanapin mo siya? Oo, Kent. Ito na ang chance ko para makausap siya. Ang dami kong gustong itanong sa kanya. Sige bro, tutulong na rin kami ni Fred sa paghahanap para mabilis natin siyang mahanap. Naghiwa-hiwalay silang tatlo upang hanapin ang babae. Habang umiikot sa loob ng disco bar, ang mga matay mabilis na sinusuyod ang bawat sulok, bawat mesa, bawat aninong dumaraan sa harap niya. Halos maikot niya na ang buong lugar, mula sa bar counter, sa VIP area, hanggang sa likod na bahagi malapit sa restroom. Lahat ay pinuntahan niya. Ilang beses pa siyang huminto, umaasang ang susunod na mukhang makikita ay ang babaeng kanyang hinahanap. Hindi naman niya intensyong hanapin ang babae noong una. Ngunit ngayong nakita niya na ito, parang may humihilas sa kanya na hindi niya kayang baliwalain. Pakiramdam niya, naroon lang ito sa loob ng bar, nagtatago, umiiwas, pero hindi siya agad sumuko. Paulit-ulit niyang inikot ang dance floor kahit nahihilo na siya sa ilaw at sa lakas ng tugtog. Sinulyapan niya ang bawat babaeng nakikita. Umaasang sa susunod na paglingon niya ay siya na iyong babaeng kanyang hinahanap. Ngunit lumipas ang ilang minuto at unti-unting napalitan ng pagkadismaya ang kanyang determinasyon. Bumalik si Kael sa table nilang magkakaibigan. Naroon na ang dalawa. Agad niyang tinanong kung nakita ang babae. Baka naman kasi namamalikmata ka lang. Ang mabuti pa siguro umuwi na tayo. Lumalalim na rin ang gabi. Hindi na siya sumagot kay Kent. Nagpatianod na lang siya palabas ng bar. Nang makauwi ng bahay, agad siyang naupo sa sofa at inalala ang mukha ng babae. Hindi ako maaaring magkamali. Siya yun at sigurado ko. Hahanapin kita. Aalamin ko kung saan ka nakatira. Samantala, nang masiguro ni Jessica na nakaalis na sina Kael, tsaka lamang siya lumabas mula sa pinagtataguan.
Huminga muna siya ng malalim. Parang ngayon lang niya naalala kung paano gawin iyon ng maayos. Nanginginig pa ang mga kamay habang inaayos ang suot niyang jacket. Pilit kinakalma ang sarili. Hindi na siya lumingon pa sa direksyon kung saan huling nakita si Kael. Ayaw na niyang masundan ng alaala ang gabing pilit niyang kinakalimutan. Bumalik siya sa loob ng disco bar at agad na hinanap si Eden. Naabutan niya itong nakaupo pa rin sa kanilang table. Eden, uwi na tayo. Mahina niyang sabi. Tumingin sa kanyang kaibigan at agad napansin ang pamumutla niya. Okay ka lang ba? Oo naman, okay lang ako. Bakit mo na itanong? Namumutla ka kasi. Saka saan ka ba nanggaling? Bakit ang tagal mong magbanyo? Eden, mahina niyang tawag sa pangalan ng kaibigan. Naalala mo ba yung kinukwento ko sa yung lalaking sinihawan ko? Nung gabing rumakit ka? Nung gabing binigay mo ang sarili mo sa lalaking yun? Bakit? Anong sasabihin mo tungkol sa kanya? Nandito siya kanina, kasama yung dalawa niyang kaibigan. Yun ang dahilan kaya natagalan akong bumalik. Pinagtataguan ko kasi siya. Gaga? Bakit mo naman siya pinagtataguan? Nahihiya ako na harapin siya. Lalo na't alam kong alam niya naman na may nangyari sa amin. Ayokong isipin niya na ginusto ko ang nangyari sa amin. Bakit? Ginusto mo nga ba talaga? Hindi lasing ako noon. Nasa bisa ng alak. Hindi ko alam ang ginagawa ko ng time na yun. O yun naman pala. Bakit nahihiya ka? Hindi ko alam. Isa yun ngayon nararamdaman ko. Teka, gwapo ba itong si Kael? Oo, gwapo siya. Biniyayaan ng gwapong muka. Perfect na katawan at natigil siya sa pagsasalita nang maalalang na magitan sa kanila ng gabing yun. Kahit lasing siya, hindi niya maikakailang nag-enjoy siya. Pero hanggang dun lang yun, kailangan niyang kalimutan ang katangahang ginawa niya, lalo na't alam niyang kasal na ngayon si Kael. Makalipas ang 2 buwan, nagising si Jessica na masama ang pakiramdam. Pakiramdam niya, babaliktad ang kanyang sikmura. Sinilip niya ang orasan, 6:00 na ng umaga. May pasok pa siya, hindi siya pwedeng umabsent. Sayang ang araw, sayang ang kikitain, kailangan niya ng pera. Kahit nangihina, pinilit niyang tumayo. Naligo muna siya pagkatapos, nagbihis ng uniform, inayos ang mahabang buhok. Maputla ang mukha niya pero pinilit niyang umiti. Kaya mo to, Jessica. Laban lang, sabi niya sa sarili. Pagdating sa mall sa Makati, ramdam na ramdam pa rin niya ang pagkahilo. Pero binaliwala niya yun. Isa siyang sales lady sa isang kilalang clothing store. Nakatayo siya sa pwesto niya. Pilit na inaayos ang tindig kahit sumasakit ang tiyan paminsan-minsan. Lumipas ang ilang minuto, may lumapit na customer. Isang babae na abala sa pagtingin ng mga damit. Miss, may size small ba na to? Tanong ng babae. Hawak ang isang dress. Oo, sandali lang po, sagot ni Jessica. Habang inaabot ang damit, biglang sumiklab ang pagkahilo-hilo niya. Umiikot ang paningin at unti-unting nagdidilim ang paligid. Napahawak siya bigla sa istante. Miss, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng customer. Oo, okay lang po ako. Ngunit bago pa man siya makatayo ng tuwid, ay bigla siyang nakaramdam ng pagduduwal. Napailing siya tinakpan ng bibig. Pasensya na po, ma'am. Mabilis niyang sabi bago nagmamadaling tumakbo papunta ng banyo. Pagdating sa loob, muli siyang sumuka. Mas matindi kaysa kanina. Pagkatapos, napaupo na lang siya sa sahig. Yakap ang sariling nanginginig. 2 months? Bulong niya. Parang may biglang pumasok sa isip niya na labis niyang kinatakot. Hindi pwede. Hindi ngayon. Hindi sa ganitong paraan. Maya-maya may kumatok sa pinto. Jessica, okay ka lang ba? Boses iyon ng kanyang supervisor. Medyo nahihilo lang po, ma'am. Babalik na po ako. Umuwi ka na lang muna. Kita mo naman itsura mo. Magpahinga ka. Hindi na siya tumutol. Wala na rin siyang lakas para makipag-argumento. Paglabas niya ng mall, mabagal ang bawat hakbang niya. Pagkalabas ni Jessica, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa sakayan ng jeep. Mabigat ang bawat hakbang, parang may humihila sa buong katawan niya pababa. Huminto siya saglit sa gilid ng kalsada at humawak sa poste. Umikot ang paningin niya.
parang nahahati ang mundo sa dalawa. Pilit siyang huminga ng malalim. Kaya mo to, Jessica. Malapit na. Makakapagpahinga ka na. Bulong niya sa sarili. Ngunit bago pa man siya makalakad ulit, biglang nanghina ang kanyang tuhod. Hindi niya na namalayan kung paano siya natumba. Ang huli niyang naalala ay ang mainit na semento at ang mga boses na nagkakagulo sa paligid. Miss, may natumba. Tawagin niyo ang guard, bilis. At tuluyang nagdilim ang lahat ng paligid. Unti-unti siyang nagising sa isang amoy na pamilyar. Amoy ng gamot at disinfectant. Masakit ang ulo. Parang may humihila sa talukap ng mga mata niya pababa. Dahan-dahan niya itong idinilat. Puting kisame ang bumungad sa kanya. Napakunot ang noo niya at tiginala ang paningin. May IV na nakakabit sa kamay niya. May monitor sa gilid ng kama. At may kurtinang bahagyang nakabukas. Kung hindi siya nagkakamali, nasa hospital siya. Anong nangyari? Mahina niyang bulong. Sinubukan niyang umupo pero agad siyang napahinto nang sumakit ang kanyang ulo. Hinihingal siyang bumalik sa pagkakahiga niya. Bumukas ang pintuan at pumasok ang isang lalaki. Nanlaki ang mga mata niya nang makilala kung sino ito. Sandaling natigil ang lalaki nang makita siyang gising. Halata ang pagkagulat sa muka. Kasunod ang isang emosyon na hindi niya agad nabasa. Gising ka na pala. Sabi nito sa mababang boses. Hindi agad nakasagot si Jessica. Tila nawala ang lahat ng salitang gusto niyang sabihin. Tinitigan lang niya si Kael. Parang hindi sigurado kung totoo ba ang nakikita niya o bunga lang ng kanyang pagkahilo. Bakit ka nandito? Lumapit si Kael ng kaunti pero huminto rin na parang nag-aalangan. Ako ang nagdala sa'yo dito. Nahimatay ka sa labas ng mall. Buti na lang nakita agad kita. Mas lalo niyang iniwas ang tingin. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata nito. Pakiramdam niya, natigil ang paghinga niya. Parang anumang sandali, mawawala na naman siya ng malay. Umupo si Kael sa gilid ng kama. Hindi siya hinawakan, pero sapat ng lapit nito para maramdaman ang presensya ng lalaki. Okay ka na ba? Napahigpit ang pagkakahawak niya sa kumot. Gusto niyang sumagot, gusto niyang magsalita, pero parang may nakabara sa kanyang lalamunan. Tumango na lang siya ng bahagya. Jessica, kung may masakit sa'yo, sabihin mo agad sa akin. Nandito ko para tulungan ka. Hindi mo kailangang, pero hindi pa man niya natatapos ang sasabihin, bumukas ulit ang pinto. Pumasok ang isang doktor, nakangiti na hawak ang clipboard. Nakatingin ito kay Jessica at saka kay Kael. Good morning, mukhang gising na ang pasyente. Opo, Dok. Okay na po ba siya? Stable na siya. May good news ako sa inyo. Napahawak si Jessica sa gilid ng kama. Ramdam niyang biglang kaba sa kanyang dibdib. Anong good news po? Sandaling tumingin ang doktor sa chart bago muling nagsalita. Congratulations. Sabi nito, sabay tingin kay Kael. Parang biglang tumigil ang kanyang mundo. Congratulations? Sabay na nasabi ni na Jessica at Kael. Yes, 2 months pregnant si Mrs. Nanlaki ang mga mata ni Jessica. Kahit may hinala na siya, iba pa rin pala kapag narinig mo mismo na doktor ang nagsabi. Buntis ako? Yes, kaya ka nahihilot nagsusuka. Kailangan mo ng pahinga tamang pagkain. Hindi niya na narinig ang mga sumunod pang sinabi ng doktor. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang salitang buntis siya at ang presensya ni Kael sa tabi niya. Tahimik si Kael, nakatingin lang ito sa kanya. Parang pinoproseso pa ang lahat. Nang tuluyang magpaalam ang doktor at lumabas ng kwarto, doon lang siya muling nagsalita. Totoo ba to? Buntis ako? Tanong niya, halos pabulong lang. Napapikit si Jessica. May pumatak na luha sa gilid ng kanyang mga mata. Ako ba ang ama ng pinagbubuntis mo? Hindi siya nakapagsalita. Sa halip, nakatingin lang siya sa gwapong mukha ni Kael. Pakiramdam niya may nakabara sa kanyang lalamunan. Jessica, kung anak ko yan, hindi mo siya anak. Putol niya sa sasabihin ni Kael. Sigurado ka? Alam ko na pareho tayong lasing ng gabing yun. Pero sigurado ako na ako ang unang lalaki sa buhay mo. Nakahanda akong panagutan ka. Pakakasalan kita, Jessica. Ano? Sigurado ka ba sa sinasabi mong yan? Oo,
Siguradong sigurado ko. Di ba kinasal ka na? Hindi natuloy ang kasal namin ni Eileen. Nang araw ng kasal ay umatras siya. Napanood niya ang video natin. Anong sabi mo? May video tayo? Oo, kahit ako man ay nagulat. Halos gumuho ang mundo ko. Nang dahil sa video na yun, nawala sa akin ang babaeng pinakamamahal ko. Paanong nangyari yun? Sinong kumuha ng video? At bakit niya ginawa yun? Hanggang ngayon ay hindi pa rin namin alam. Nang tingnan ni Kent ang CCTV, wala namang ibang taong nakapasok. Tayong 5 lang ang nandun ng gabing yun. Kung tayong 5 lang, posible kayang isa sa mga kaibigan mo ang kumuha ng video? Hindi nila yun gagawin sa akin. Matagal na kaming magkakaibigan since high school. Kung hindi sila sino? Yun ang hindi ko alam. Pero wag mo nang isipin yun. Tanggap ko nang wala na kami ni Eileen. Ang isipin natin ngayon, ang pagbubuntis mo. Dahil sa nalaman ni Jessica galing kay Kael, nakaramdam siya ng matinding guilt. Sinisisi niya ang sarili. Kasalanan niyang nangyari. Wala kang pananagutan sa akin. Hindi mo ko kailangang pakasalan. Oo, ikaw ang ama nito pero hanggang dun lang yun. Meron, Jessica. Nabuntis kita't kailangan kitang panagutan. Kaya ko ang sarili ko. Kaya kong buhay ng anak ko. Salamat sa pagdala mo sa akin dito sa hospital. Pwede ka nang umalis. Pero Jessica, please, huwag ka nang makipagtalo sa akin. Ipinikit niya ang mga mata at nagkunwaring matutulog na. Ilang sandali ang lumipas. Narinig niya ang mahinang pagsara ng pintuan. Pagkalabas ni Kael ng hospital, diretso siyang nagtungo sa parking lot. Pagsakay sa kotse, isinara niya ng mariinang pinto bago sumandal sa upuan. Sunod-sunod na buntong hiningang pinakawalan niya. Parang hindi sapat ang hangin para pakalmahin ang kanyang isip. Hindi pa rin niya maprocess ang lahat. Buntis si Jessica at mas lalong hindi niya maintindihan kung bakit sa kabila ng lahat, tinanggihan nito ang alok niyang kasal. I don't get it. Bulong niya sa sarili habang nakatitig sa manibela. I offered marriage. Anong problema ron? Hindi siya sanay na tinatanggihan, lalo na sa ganitong bagay. Para sa kanya, malinaw ang solusyon. May bata, may responsibilidad, kaya dapat may kasal. Simple, diretso, walang paligoy-ligoy. Pinaharurot niya ang sasakyan palabas ng hospital. Hindi na siya nag-isip kung saan siya pupunta. Ang katawan niya na mismong nagdesisyon para sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, huminto siya sa harap ng bahay ni Kent. Pagpasok niya, agad siyang sinalubong ng ingay ng TV at ang boses ng kaibigan. Uy bro, nagawi ka dito. Teka, anong nangyari sa'yo? Hindi na nagpaligoy-ligoy si Kael. Naupo siya sa sofa at isinandal ang likod. Muling huminga ng malalim. Nakita ko yung babae. Nanlaki ang mata ni Kent. Yung stripper? Oo, si Jessica. Nasa hospital siya ngayon. Ha? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Hinimatay sa labas ng mall. 2 months pregnant. Mahinang sabi ni Kael, pero kita ang tensyon sa kanyang panga. Wait, what? Kanino, sa'yo ba? Oo, sa akin nga. Saglit na natahimik si Kent bago napakamot sa ulo. Dam, so anong ginawa mo? Inalok ko siya ng kasal, pero tinanggihan niya. Tinanggihan? Bakit naman? Yun din ang tanong ko. Sabi niya kaya niya. Wala raw siyang hinihingi. Umiling siya at tumayo. Naglakad papunta sa bintana. I don't understand her. Kung ibang babae yun, baka matuwa pa. Pero siya, parang takot na takot sa ideya ng kasal. Baka naman kasi akala niya napipilitan ka lang. At ano naman ngayon kung napipilitan lang ako? Responsibility is responsibility. Pero hindi lahat ng babae ganun mag-isip. Baka ayaw niyang pakasalan siya dahil lang sa bata. Natahimik si Kael. Sa isip niya, malinaw pa rin ang isang bagay. Hindi niya kayang talikuran ng batang dinadala ni Jessica. Kahit gaano pa kagulo ang sitwasyon, kahit pa ayaw ng babae sa alok niya, hindi siya aatras. She can reject my proposal, but I won't walk away. Walang inaksayang sandali si Kael matapos ang pag-uusap nila ni Kent. Sa isip niya, malinaw na ang susunod na hakbang, hahanapin niya si Jessica. At hindi siya titigil hanggat hindi ito napapapayag. Ginamit niyang lahat ng koneksyon na mayroon siya. Isang tawag dito, isang pabor doon. Hindi nagtagal, nalaman niya kung saan nagtatrabaho si Jessica. At kung saan ito nakatira.
Isang maliit na apartment sa isang lumang building. Malayo sa mundong kinalakhan niya. Nang unang beses siyang pumunta roon ay gabi. Tahimik ang paligid. Tanging ilaw mula sa iilang poste ang nagbibigay liwanag sa madilim na eskinita. Huminto siya sa harap ng building at saglit na nag-isip kung tama ba ang ginagawa niya. Pero bago pa siya umatras, umakyat na siya ng hagdan. Kumatok siya sa pinto. Ilang segundong lumipas bago ito bumukas. Nanlaki ang mga mata ni Jessica nang mapagbuksan siya ng pinto. Ikaw? Gulat na gulat nitong sabi. Halatang hindi inaasahan ang pagdating niya. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Kael. Kailangan nating mag-usap, Jessica. Nag-aalinlangan pa si Jessica bago siya pinapasok sa loob. Maliit ang loob ng apartment. Simple pero malinis. Ramdam ni Kael ang kakaibang pakiramdam na parang bigla siyang napunta sa isang mundong hindi niya kontrolado. Hindi pa man siya nakakaupo, nagsalita na siya sa kanyang sadya. Uulitin ko ang sinabi ko sa hospital. Pakakasalan kita. Mabilis na umiling si Jessica. Sinabi ko na sa iyo, Kael. Ayoko. Wala kang pananagutan sa akin tapos ang usapan. Bakit? Dahil ba sa tingin mo napipilitan lang ako? Hindi agad sumagot si Jessica. Inilayo nito ang tingin at kinuyom ang mga kamay. Hindi mo ko mahal, Kael, at hindi rin kita mahal. Isang gabi lang yun. Ayokong pakasal ng dahil lamang sa awa o responsibilidad. Napasandal si Kael sa upuan. Oo, hindi kita mahal at ganoon ka rin sa akin. Pero hindi kita kayang iwan sa ganyang kalagayan. At hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko ng walang ama. Hindi kita hinihinga ng kahit ano. Kaya kong buhay ng anak ko kahit wala ka. Tumayo si Kael. Halatang napipiko na kay Jessica pero pilit pinipigilan ng sarili. Hindi ito tungkol sa kaya mo o hindi. Kaya ako to ginagawa dahil ito ang tama. Para sa'yo tama, pero para sa akin hindi. Bigo nang umalis si Kael ng gabing yun pero hindi niya naramdaman ang pagnanais na sumuko. Sa halip, mas lalo siyang naging determinado. Kinabukasan, pinuntahan niya si Jessica sa trabaho naman ito. Nasa loob ito ng department store. Abalang nag-aayos ng mga paninda nang makita siyang papalapit. Kita sa mukhang pagkagulat at pagkainis. Anong ginagawa mo rito? Kamusta ka? Kael, nasa trabaho ako. Alam ko, gusto ko lang ipaalala sa iyo na hindi ko babawiin ang alok ko. Mula noon, naging parte na ng araw-araw ni Jessica ang presensya ni Kael. Kung hindi siya pupunta sa apartment nito sa umaga, hihintayin niya itong matapos sa trabaho. Sa una, malamig at iritable si Jessica. Madalas ay hindi siya pinapapasok o kaya'y ilang salita lang ang binibigay bago isara ang pinto. Pero kahit ilang beses siyang tanggihan ni Jessica, bumabalik pa rin si Kael kinabukasan. Unti-unti may nagbabago. Nakita ni Jessica na hindi lang salita ang mga sinasabi ni Kael. Hindi ito nawawala kahit pagod at abala sa trabaho. Hindi rin ito nagyayabang o ginagamit ang pera para pilitin siya. Tahimik lang itong naroon, parang isang pader na hindi gumagalaw. Isang hapon, nadatnan niya si Kael sa labas ng apartment, nakaupo sa hagdanan. Bakit ba hindi ka sumusuko? Dahil kapag sumuko ko, parang tinakbuhan ko na rin ang anak ko. Natahimik si Jessica. Ramdam niyang bigat ng mga salitang yun. Lumipas sa mga araw at linggo, hindi niya namalayan na nasasanay na siya sa presensya ni Kael. Sa tanong nito kung kumain na ba siya, sa paalala nitong magpahinga siya, sa paghatid sa kanya kapag ginagabi siya sa trabaho. Dahil sa hindi pagsuko ni Kael, kahit paulit-ulit niyang sinasabi na ayaw niyang magpakasal, kalaunan ay unti-unti rin siya nitong napapayag. Sa bawat araw na nakikita niya itong naghihintay, sa bawat paalala na hindi siya nag-iisa, dumating ang sandaling napagod na rin siyang tumanggi. Hindi dahil nagbago ang kanyang damdamin, kundi dahil may mas mahalaga siyang iniisip, ang anak niya. Pinili niyang tanggapin ang alok ni Kael, hindi para sa sarili, kundi para sa batang nasa sinapupunan. Iniisip niya na may karapatan itong magkaroon ng ama, ng buong pamilya. Ayaw niyang ipagkait iyon sa anak niya kahit pa kailangan niyang isantabi ang sariling takot at pag-aalinlangan. Nang tuluyan siyang pumayag, kitang-kita ni Jessica ang labis na kasiyahan sa mukha ni Kael.
Parang isang mabigat na bagay ang biglang nawala sa balikat nito. Ngumiti ito, isang ngiting puno ng ginhawa at tagumpay na lalong nagpatibay sa desisyon niyang ginawa kahit mahirap para sa kanya. Kinabukasan, maagang dumating si Kael. Nagtaka siya dahil sobrang aga nitong pumunta sa kanilang bahay. Ang aga mo atang pumunta ngayon dito. Susunduin ko kayo. Sa bahay na kayo titira. Ha? Ano? Hindi Kael. Ayos lang kami rito. Kaya ko ang… Hindi. Mas mabuting nasa bahay ka para maalagaan kita at ni Mama. Ayaw sana ni Jessica. Pero mapilit si Kael. Para sa kanya, napakabilis ng mga pangyayari. Parang kahapon lang, mag-isa siyang lumalaban sa mundo. Tapos ngayon, bigla siyang dadalhin sa isang bahay kasama ang mga taong hindi niya pa nakikilala. Ngunit nagpumilit si Kael at sa huli, muli na naman siyang napapayag. Habang papalayo sila sa apartment, tahimik lang si Jessica sa loob ng kotse, nakatingin sa bintana. Pagdating nila sa bahay ng pamilya ni Kael, lalo siyang kinabahan. Malaki ang bahay, maayos sa mga kagamitan, malayong malayo sa simpleng buhay na kanyang nakasanayan. Pakiramdam niya hindi siya nababagay sa lugar na iyon, parang isang bisitang hindi alam kung saan lulugar. Ngunit lahat ng kaba niya, bahagyang nabawasan nang salubungin siya ng mga magulang ni Kael. Mainit ang pagtanggap ng mga ito, walang bakas ng panghuhusga, walang malamig na tingin. Ngumiti ang ina ni Kael at agad siyang nilapitan. Marahang hinawakan ng kamay niya na parang matagal na siyang hinihintay. Maligayang pagdating, iha. Huwag kang mag-alala. Ituring mo itong sarili mong tahanan. Ang ama naman ni Kael ay tumangulang, pero ramdam ni Jessica ang pagtanggap at respeto sa mga mata nito. Sa sandaling yun, bahagyang gumaan ang loob niya. Hindi pa rin nawawala ang takot, hindi pa rin sigurado ang puso niya sa mga susunod na mangyayari. Pero naisip niya na marahil kahit papaano, hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Habang nakatayo siya sa loob ng bahay na magiging bagong mundo niya, isang bagay ang malinaw sa isip ni Jessica. Ginagawa niya ito para sa anak niya at ano man ang mangyari, sisikapin niyang maging matatag kahit sa gitna ng isang buhay na hindi niya kailanman inakalang papasukan niya. Akala ni Jessica, kapag tumira sila sa bahay ni Kael, ay pagsasamahin silang magkapatid sa iisang kwarto. Pero hindi pala. Ang guest room ang pinagamit sa kapatid niya at siya naman sa mismong kwarto ni Kael. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng hallway, hawak ang maliit niyang bag habang nakatingin sa pinto ng kwarto ni Kael. Malaki ang kwarto, malinis, halatang kwarto ng isang lalaking simple lang pero elegante. Ngunit kahit gaano pa iyon kaganda, hindi nito mapapawi ang kaba na biglang bumalot sa kanya. Bakit dito ko? Maingat niyang tanong. Huminto si Kael sa paglalakad at humarap sa kanya. Hindi ito galit, hindi rin iritado, bagkos ay kalmado. Parang matagal na nitong napag-isipan ng sagot. Ilang araw na lang naman ikakasal na tayo. Magiging ganap na tayong mag-asawa. Normal lang sa mag-asawang mag-share ng kwarto at isang kama. Nanlaki ng bahagya ang mata ni Jessica sa sinabi nito. Isang salita na para kay Kael, simple at praktikal, pero para sa kanya, mabigat at nakakatakot. Hindi pa sanay ang puso niya at isip niya sa ideyang iyon na magkasama sila sa isang kwarto. Sa totoo lang, hindi siya sang-ayon. Marami siyang gustong sabihin, gusto niyang tutulan, gusto niyang humiling ng kahit kaunting espasyo, kahit pansamantala lamang. Ngunit nang subukan niyang magsalita, parang naubusan siya ng lakas. Naisip niya ang anak niya. Naisip niyang dahilan kung bakit siya pumayag sa kasal. Naisip niya na pansamantala lang ito, na ilang araw na lang at magiging opisyal na ang lahat. At sa huli, muli na naman siyang tumango. Okay, sige. Mahina niyang sagot. Tahimik silang dalawa habang inaayos ni Jessica ang kaunting gamit sa isang bakanting bahagi ng closet. Ramdam niya ang presensya ni Kael sa loob ng kwarto. Nang dumating ang oras ng pagtulog, doon niya tuluyang naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Humiga siya sa gilid ng kama. Pilit inaangkin ng maliit na espasyong ibinigay niya sa sarili. Nakatalikod siya kay Kael. Yakap ang unan. Pilit pinapakalma ang sarili.
Narinig niyang mahinang tunog ng aircon, ang tila mabagal na paghinga ni Kael sa kabilang panig ng kama at ang sariling tibok ng puso niya na tila masyadong malakas sa katahimikan ng gabi. Nahihirapan siyang makatulog. Sa tuwing pipikit siya, bumabalik sa isip niyang mga nangyari sa mga nakaraang buwan. Ngayon narito siya, nasa iisang kama kasama ang lalaking pinagmulan ng lahat. Hindi siya komportable pero pinipilit niyang maging matatag. Ilang beses siyang nagpalit-palit ng posisyon, pilit hinahanap ang antok na ayaw magparamdam. May mga sandaling napapahinto siya sa paghinga. Iniisip kung napapansin ba ni Kael ang ginagawa niya. Ngunit nanatiling tahimik ang lalaki, hindi gumagalaw, hindi nagsasalita, na para bang iginagalang nito ang distansyang pilit niyang binubuo. Sa unang gabing iyon, malinaw kay Jessica na hindi magiging madali ang mga susunod na araw. Kinabukasan, pagkagising ni Jessica, agad niyang pinuntahan sa guest room ang kapatid. Gising na ito, ngumiti ito nang siya'y makita. "Kamusta ang tulog mo, ate? Ako, ang sarap ng tulog ko. First time kong makahiga sa malambot na kama at may aircon." "Buti ka pa. Samantalang ako, parang manok na mayat maya nagigising." "Bakit naman, ate? Anong problema?" "Siyempre naninibago ko tsaka ano, ate? Wala." "Ay sus, nahiya ka pang sabihin. Naninibago ka kasi may katabi kang gwapong lalaki. Pero alam mo, ate, bagay kayo ni Kuya Kael at sure ako na mai-inlove siya sa'yo." "Hoy, ayang bibig mo ha?" "Bakit, ate? Wala naman akong sinasabing masama. Tsaka magiging mag-asawa na kayo, kaya hindi malabong mahalin ninyo ang bawat isa, no?" Naiiling na lang si Jessica sa sinasabi ng kapatid niya. Naisip niyang sana nga balang araw, matutunan nilang mahalin ang isa't isa. Makalipas ang isang linggo, dumating ang araw ng kasal nila ni Kael. Walang mahabang entourage, walang puting bestida na may mahabang belo. Sa west sila ikinasal, tanging mga magulang ni Kael at malalapit na mga kaibigan at ang kapatid ni Jessica na si Aya ang naroon bilang saksi. Nakatayo si Jessica sa tabi ni Kael, hawak ang bouquet na inihanda ng ina nito. Hindi pa rin niya lubos maisip na ikakasal na siya ngayon. Ang lahat ay mabilis na pangyayari. Wala siyang sapat na oras para pag-isipan ng buo. Ilang pirma lang sa papel at bigla may apelyido na siyang kaakibat ng kanyang pangalan. "By the power vested me, you may now kiss the bride." Bahagyang natigilan si Kael, tsaka tumingin sa kanya. Parang nagtatanong kung okay lang ba. Hindi niya iyon inaasahan, pero sa simpleng halik sa pisngi, may naramdaman siya na hindi niya maipaliwanag. Palakpakan ang mga saksi habang si Aya naman nakangiti, may bahid ng luha sa mga mata. Pagkatapos ng kasal, dinala sila ni Kael sa isang 5-star hotel para sa munting salo-salo. Hindi iyon engranding handaan, pero sapat para iparamdam na espesyal ang araw na iyon. Tahimik lang si Jessica habang kumakain. Paminsan-minsan, sumasagot sa tanong ng mga magulang ni Kael. "So how do you feel, Iha?" Tanong ng ina ni Kael. May lambing ang boses. "Okay lang po," sagot niya at pilit na ngumiti. Sa totoo lang, halo-halo ang nararamdaman niya. Para siyang nasa gitna ng dalawang mundo. Ang buhay na iniwan at ang buhay na pilit niyang tinatanggap. Si Kael naman ay tahimik din. Pero ramdam ni Jessica ang pagiging maalaga nito. Sinisigurado nitong may tubig siya. Tinatanong kung okay ang pagkain, kung napapagod na ba siya. Maliit na bagay, pero sapat para mapansin niya. Pagkatapos kumain, diretso na silang umuwi ng bahay. Pagkapasok pa lang nila, ramdam na ni Jessica ang matinding kaba. Nauna na siyang pumasok sa kwarto at dahan-dahang naupo sa gilid ng kama. Tahimik ang paligid, tanging ilaw mula sa bedside lamp ang nagbibigay liwanag sa kwarto. Napatingin siya sa kama, sa parehong kama kung saan siya nahirapang makatulog noong unang gabi niya sa bahay na iyon. Ganito ba talaga ang pakiramdam pag kinasal sa taong hindi mo naman mahal? Tanong niya sa sarili. Maya-maya, pumasok si Kael. Tinanggal nito ang coat at maingat na isinabit. Parang sinasadya nitong wag siyang mabigla. Napansin nitong nakaupo lang siya.
Tila malalim ang iniisip. Jessica, Yes? are you okay? Kanina ka pa tahimik. Okay lang ako. May iniisip lang ako. About naman saan? Iniisip ko kung may honeymoon ba? I mean, expected ba na hindi niya natapos ang sasabihin pero naintindihan na agad ni Kael. Sandaling natahimik ang lalaki bago itong umiti ng bahagya. Kung tinatanong mo kung may mangyayari ngayong gabi, ang sagot doon ay kung handa ka na. Nanlaki ang mga mata ni Jessica at bahagyang napatayo. Hindi niya inaasahan ng sagot na yun. Jessica, kahit kasal na tayo, ayoko may gawin na labag sa loob mo. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo. I'm not ready. I'm trying but not yet. That's okay. Marami pa tayong oras. Tumango si Jessica. Pilit nilulunok ang emosyon. Hindi niya alam kung pasasalamat ba o pagkalito ang mas nangingibabaw. Matutulog ako sa couch para mas komportable ka. Hindi mo kailangan. I want to. Good night, Jessica. And welcome to our married life. Nang tuluyang lumabas si Kael ng kwarto, dahan-dahang humiga si Jessica sa kama. Nakatitig siya sa kisame. Isang kamay ang marahang ipinatong sa tiyan niya. Hindi ito ang kasal na pinangarap niya noon. Hindi rin ito ang simula na inakala niya para sa isang pamilya. Kinabukasan, maaga pa lang, nasa opisina na si Kael. Pilit niyang ibinabaling ang atensyon sa mga papeles na nasa harapan niya. Pumasok ang sekretary niya at sinabing siya'y may bisita. Napaisip siya dahil wala naman siyang bisitang inaasahan ngayong araw. Sir Kael, may bisita po kayo. Sino? Walang emosyong tanong niya. Hindi man lang tumitingin. Si Ma'am Eileen po, sir. Sige, papasukin mo. Pagkabukas pa lang ng pinto, agad siya nitong niyakap ng kahigpit na labis niyang ikinagulat. Eileen? I miss you so much, Kael. Why are you here? Diretso niyang tanong. Pilit pinapanatiling kalmado ang boses kahit naguguluhan sa pagdating nito. I came here because I've been thinking a lot about us. Umupo ito sa sofa. Senyales na para bang normal lang ang lahat. Napilitan si Kael na maupo rin sa tapat nito. Alam mong nasaktan ako dahil sa nakita ko sa video. Pero habang tumatagal, narealize ko na baka naging impulsive ako. Maybe, sana nakinig ako sa'yo. Eileen, tinangka niyang magsalita. Let me finish. I know you made a mistake, pero hindi ba lahat naman nagkakamali? Mahal kita, Kael. Mahal na mahal pa rin kita. What are you trying to say? I'm ready to forgive you. Gusto kong ituloy natin ang naudlot nating kasal. What? Eileen, you can just say that. Why not? We were supposed to get married. Isang pagkakamali lang naman ang nangyari, di ba? We can start over. Tumayo ito at muling lumapit sa kanya. Kael, alam kong mahal mo pa rin ako. Nararamdaman ko yun. You're wrong. Don't lie. I know you. Ilang taon tayong magkasama. Hindi basta-basta mawawala ang pagmamahal mo sa akin. Huminga siya ng malalim bago tumayo at humarap dito. Eileen, things have changed. Anong nagbago? May iba ka na bang I'm married? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Eileen sa kanyang sinabi. What did you say? Kasal na ako. Hindi ko na kayang ibigay ang sinasabi mo. Umagos ang luha sa mukha ni Eileen. Halatang hindi matanggap ang narinig. Nagsisinungaling ka. Hindi mo magagawa sa akin to. I'm not lying. Hindi ko pinlano to pero ito ang realidad. So that's it? Pagkatapos ng lahat pipiliin mo ang isang babaeng. Tama na, Eileen. So wala na talaga? I'm sorry, Eileen. Hindi na nagsalita si Eileen. Dahan-dahan itong umatras. Pilit inayos ang sarili bago tumalikod at naglakad palabas ng opisina. Nang magsara ang pinto, napaupo si Kael sa upuan niya at napabuntong hininga ng malalim. Hindi niya inasahan ang muling pagdating ni Eileen. Hindi rin niya inasahan na sa araw na yun, tuluyan niya nang maisasara ang isang kabanata ng buhay niya. Isang kabanatang minsan niyang pinangarap pero hindi niya na maaaring balikan pa. Mabilis na lumipas sa mga araw at buwan. Normal na nagsilang ng malusog na baby boy si Jessica. Tuwang-tuwa siya nang masilayan ng anak. Hindi maipagkakailang anak niya ito.
Pagdating sa nursery room, pinuntahan niya si Jessica sa room nito. Gising na ito. Naupo siya sa gilid ng kama at pinagmasdan itong mabuti. Oh, bakit ganyan kang makatingin sa akin? Wala naman. Gusto ko lang mag-thank you sa'yo kasi binigyan mo ko ng cute na anak. Mamaya dadalhin dito si baby. May naisip ka na ba na ipapangalan natin sa kanya? Wala pa. Ikaw ba? Gusto ko sana siyang gawing junior. Ayos lang ba sa'yo? Oo naman, bagay na bagay sa kanyang pangalan mo. 2 araw lang ang inilagi ni Jessica sa hospital at agad rin itong nakalabas. Simula ng mga anak ito ay pinatigil niya na ito sa pagtatrabaho. Ayaw sana nitong pumayag, ngunit nagpumilit pa rin siya. Sinabi niyang siya nang sasagot sa pag-aaral ni Aya. Nalabis nitong kinatuwa. Habang tumatagal na nakakasama niya si Jessica, hindi niya maiwasang mahulog rito. Bukod sa may mabuti itong puso, mabuti rin itong ina sa anak nila. Kahit siya asikasong-asikaso rin ito. Yung totoo pare, mahal mo na siya no? Ngumiti siya kay Kent bago sumagot. Oo, matagal na. So anong pumipigil sa'yo? Bakit hindi mo sabihin sa kanya? Malay mo mahal ka na rin niya. Malapit na, Kent. Ngayon pa lang ay masaya na kami ni Fred para sa'yo. Siya nga pala, dumating na si Randy galing Singapore. Yayain mo nga para makapag-banding naman tayong 4. Ang huli nating banding, nung may nangyari, alam mo na. Sige, ako nang pupunta sa bahay ni Randy. Magkita-kita na lang tayo mamaya sa favorite place natin. Kinagabihan, bago mag-alas 7 ng gabi, nagtungo nga si Kael sa bahay ni Randy. Bukas ang gate maging ang pinto, kaya naman naisipan niyang pumasok na lamang sa loob. Wala si Randy sa sala. Naisip ni Kael na baka nasa kwarto ito. Umakyat siya at pumasok sa kwarto. Nakarinig siya ng lagaslas ng tubig na nanggagaling sa banyo. Umupo siya sa kama. Doon na lamang niya hihintayin si Randy. Habang nakaupo, hindi sinasadyang nagalaw niya ang remote ng TV. Dahilan upang magbukas ito. Napangiti siya nang makita kung anong pinapanood ni Randy. Ngunit ang ngiting iyon ay nabura nang makita ang sarili na abalang nakikipagniig kay Jessica. Naikuyom niya bigla ang 2 kamao. Hindi siya makapaniwala na sa lahat ng tao, si Randy pa talagang magtatraidor sa kanya. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng banyo. Nagulat si Randy nang makita siya, lalo na nang makitang bukas ang TV. Hayop ka, Randy. Nang dahil sa'yo nasira kami ni Aileen. Bakit mo nagawa sa akin to? Let me explain, pare. Ayoko marinig ang sasabihin mo. Nagsisisi ako na naging kaibigan kita. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Simula ngayon hindi na tayo magkaibigan. Malalaki ang hakbang na nilisan niyang bahay ni Randy at umuwi ng bahay. Pagpasok niya ng kwarto, naabutan niyang nagbibihi si Jessica. Saglit silang nagkatitigan at siya ang unang nagbawi ng tingin. Sorry, hindi ko alam na nagbibihis ka pala. Sige na, lalabas muna ako. Nang makalabas ng kwarto, nakaramdam siya bigla ng init. Init na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Napangiti si Kael nang maalala ang mukha ni Jessica. Pinalipas muna niya ang ilang minuto bago pumasok ulit sa kwarto. Nakabihis na si Jessica at nakaupo sa kama. Alam ko na kung sinong kumuha ng video natin ng gabing yun. Ha, talaga? Sino? Si Randy. Galing ako sa bahay niya at nakita ko ang video natin. Hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon para magpaliwanag. Malinaw na sa akin na isa siyang traitor na kaibigan. Pero dapat pinakinggan mo pa rin ang side niya. Malay mo may dahilan kaya niya yung nagawa. Hindi na kailangan. Mabuti na lang may magandang naidulot ang ginawa niya. Ano naman ang magandang naidulot ng ginawa niya? Nang dahil sa kanya, hindi natuloy ang kasal mo kay Aileen. Naging asawa kita at nagkaroon tayo ng cute na baby junior. Anong sinasabi mo? Sa ilang buwan na magkasama tayo, aaminin ko na nahulog na ang loob ko sa'yo. Mahal na kita, Jessica. At kung papayag ka, gusto ulit kitang pakasalan. Hindi na sa West kundi sa simbahan. Sorry kung nagugulat ka sa mga sinasabi ko. Pero yun ang totoo. I love you, Jessica. Ayos lang sa akin kahit hindi mo ako mahal. Willing naman ako maghintay hanggang sa matutunan mo akong mahalin. Hindi mo kailangan maghintay, Kael. Tulad mo, mahal na rin kita. Talaga? Kailan pa? Simula ng gabing sinayawan kita. I love you, Kael. I love you too, Jessica. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya ngayon.
Mabilis niyang tinawid ang maliit nilang pagitan at kaagad inangkin ang mga labi nito na matagal niya nang gustong halikan. Makalipas ang ilang buwan, muli silang ikinasal at sa pagkakataong yun ay sa simbahan na. Sa harap ng Diyos at sa harap ng maraming tao, nagsumpaan sila na magmamahalan habang buhay, na tanging kamatayan lamang ang pwedeng makapaghiwalay sa kanilang dalawa.